Kung economic lens ang pagbabatayan, maganda ang itinatakbo ng kalakalan sa bansa. Pero sa mata ng mga simpleng mamamayan, hindi pa rin abot kamay ang ginhawa. Habang ipinagmamalaki ng pamahalaan ng economic growth ng bansa, ang tanong, totoo ba itong nararamdaman? Narito ang special agenda report ni George Cahiles. Yakap ng senior citizen na si Luz Ruiz ang nabiling tig-20 kada kilong bigas. Malaking bagay raw ito para sa kagaya niyang umaasa sa pension na nasa 4,000 piso kada buwan. Dati, hindi mo mabili lahat yung maintenance mo, no? Ngayon, nabibili-bili din talaga, kaya malaking tulong. Ano mang natitipid, pinagkakasya na lamang raw niya sa pang-araw-araw na pangangailangan, lalo pat mahal ang mga bilihin. Diskarte na lamang raw para mapunan ng kakulangan. May mabibili ng 20 bigas sa mga kadiwa stores sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero limitado ang stocks nito at hindi lahat ay maaaring makabili. Sana all, sabi ng mga mamimili dito sa Commonwealth Market. Pero anila, kung hindi man lahat ay makakabili ng 20 bigas, sana man lang ay mas mapababa pa ang presyo ng commercial rice dito sa merkado. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos, kinilala ang disconnect na economic figures ng Pilipinas sa aktwal na karanasan ng mga mamamayang Pilipino. Bagamat maganda ang mga statistikang ito, wala itong kabuluhan sa ating kababayan na hinaharap ang realidad na mataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain, lalo't higit ng bigas. Kung hindi bingi at bulag ang pamahalaan sa kalagayan ng mga mamamayan, ang tanong ngayon ay kung sapat ba ang ginagawa nito para iangat ang kabuhayan nila. Batay sa datos ng pamahalaan, pababa ang trend ng inflation o antas ng pagtaas ng presyo base sa mga bilihin at serbisyo na kinukonsumo ng karaniwang pamilya. Makikitang pababa ang presyo ng bigas simula noong nakaraang taon. Ma-attribute ito sa mas mababang taripa sa imported rice at pagbebenta ng buffer stock ng bigas ng National Food Authority sa mas mababang halaga. Tumaas din ng bahagya ang local production ng bigas. Inaaray naman ng maraming mamimili ang presyo ng karne at isda na malaki ang itinaas sa loob ng isang taon. Ang mga gulay at pansahog naman, kung di bahagyang bumaba, ay pataas din ang presyo sa mga pamilihan. Ay Diyos ko sir, hindi na ako bumibili ng baboy. Mahal-mahal ng baboy, isda at gulay na lang. Nararamdaman niyo bang nagbabago yung pamumuhay ninyo? Hindi, ganun pa rin. Oo, sa liit ng ano naman din, sa liit naman ng pension. Kasi may middle person ka, may middleman kang nakikialam dun sa presyo. That's why it's really a problem. So, the promise then was to dismantle this at magkaroon ng opportunity yung ating mga farmers to bring directly their goods to the market. But I don't know kung ito ay nagawa kasi it appears medyo may challenge pa dito. Anila, hindi nagsisinungaling ang mga numero. Pero paano kung nagbabanggaan ang mga bilang na ito? Sa huli, ang tunay na progreso ay hindi lamang nasusukat sa mga graph at istatistika, kundi sa laman din ng pinggan ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel.